Magandang araw sa ating lahat. Ay, siya naman. Talaga nga naman walang katapusang balita ngayon sa mga nababasa natin, napapanood natin. Although ako medyo masama ang pakiramdam ko, hindi pa. Pangatlong araw ko to ngayon na medyo nagkaroon ako ng ubot at sipon. So, ay, nako naman, kasasabi ko na ng ubo. So pasensya na ho kasi hindi naman din ako pwedeng titigil ho dito na magbigay lang ng opinion. Mga sarili kong opinion ba na nakita ko sa mga balita ngayon. Shout out muna dito kay Ma'am Clarita Untulan at kay Ma'am Veronica Peralta. Maraming salamat sa inyo ma'am ha, sa inyong suporta o sa ating mga subscriber na mga bago diyan. Ang daming umalis ha. Hindi ako umusad dito sa number na yan sa aking mga subscriber. So ganoon pa man, maraming salamat sa inyong pagtambay ng mga ilang araw, yung mga nawala na ho dito sa atin. So pasalamatan ko pa rin kayo kasi at least nakapag kayo sa akin, nakapagtambay kayo sa akin. So maraming salamat sa inyo. Babay na sa inyo. Ganoon talagang buhay natin. So kahit na nawala sila, may mga mga iba naman diyan na tuloy-tuloy naman yung pagpanood. Maraming salamat sa inyo talaga. At ito na nga yung bigyan ko ng reaction itong si Ping Lacson. Kahapon, na-picture ko, ito yung na-vlog ko, di ba? Si Ping Lacson nagalit dito sa kay Claire Castro. Kasi parang tinatakpan kasi ni Claire Castro nangyari ngayon. Lalo na nung involved nga itong yung line item sa kay Lisa Marcos. So, galit si si Ping Lacson. Ito na naman ngayon, naglabas na naman ng ito nabasa ko lang to dito sa ito dito galing mabasa niyo ba? Ayan diyan Sa Pinoy tayo. Basahin ko lang ha. Pakinggan niyo lang yung sinabi ni Ping Lacson Senate President pro tempore Panfilo Lacson expressed disappointment that the government failed to jail high-profile suspects in the multi-billion peso flood control scandal before Christmas, contrary to an earlier promise from President Ferdinand Marcos Jr. Ito, galit na galit siya dito Ang unang pangako hindi nasunod. Bago magpasko, siyempre, yung mga kababayan natin, tutuhanan ba ito o hindi? Kasi maraming pangako na pako. Yun ang sabi ni Lacson. Kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ngayon, sinasabi na naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong. Sino ba? Sino pa pang maniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Yan ang sabi niya. While contractor is detained and a warrant is out of former Congressman, Lacson noted that no high-ranking cabinet officials or senators have been held accountable. He warned that the investigation feels selective and urged the palace to conduct a genuine internal proof, stating, I share that the disappointment of our citizens sa nangyayari. Kalit na siya, Sa mga comment ito, bigyan natin siya ng bigyan natin si Lacson ng paalala lang ba? Mr. Senator, Senate President pro tempore. Di ba nag-imbestiga rin kayo sa Senate Blue Ribbon Committee? Anong nangyari? Tanong lang ho, sir, kung ano hong nangyari doon sa mga Senate Blue Ribbon Committee ninyo. Na nag-imbestiga din kayo, nangyari pa nga, naumpisahan ito ni Senador Marcoleta, yung time na yon nila ni Chis Escudero, pero nagkaroon kayo ng agawan dyan sa pwesto. At ikaw to yung pinalit ni Senator Marcoleta dyan sa pwesto niya dati na mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Ikaw yung namuno ngayon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iisang hindi abogado.
Yan ang totoo ha. Kasi nga gusto ni Tito Soto na ikaw ang manguna kasi magaling ka daw mag-imbestiga kasi dati kang general na pulis. So, ngayon, galit ka kay Bongbong Marcos. Saan pupunta kaya ito ngayon? Galit na galit ka na. Hindi niya na hindi ito na isipin lang, so hindi na papaawat ha. Pero, alalahanin mo sir, may mali din kayo eh. Bakit hindi na rin kayo nag-imbestiga ngayon? Bakit tinigil ho itong nangyari ngayon sa pag-iimbestiga sa itong sa mga flood control? Yung mga sinasabi ng presidente o yung sa Malacanang na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbukas nito na imbestigahan, sa Espanyol pa mentira. Napakasinungaling yun. Kasi nangyari kasi to, nung nagyabang si Bongbong Marcos ng flood control na mayroon siyang tinatayong 5,500, pagkasunod niyang SUNA, kung natandaan ninyo yun, natandaan natin, ako natandaan ko pa. Perfecto pa yung pag-iisip ko. Nakita siguro niya nung time na yun na nagyabang siya sa SUNA niya, binaha ng binaha. So pagkasunod SUNA, yun na yun, sinabi niya mahiya naman kayo. So, ibig sabihin nun, yung mga pangako ni Bongbong Marcos noon pa yan, sir. Hindi mo yun. Bakit umpisahan ninyo rin doon? Yung sinabi niyang 5,500, saan banda yun? Imbestigahan nyo mismo si Bongbong Marcos. Klarong-klaro na kung sino yung mastermind dito eh. Hindi naman dito ang pinag-usapan nga natin ngayon ang flood control eh. Ako para sa akin, hindi flood control ang pinag-usapan natin nito ngayon. Ito mga insertions ninyo noong 2025 budget. Time mo, wala ka nun. Hindi ka pa senador. So yan ang pangako mo, di ba? Nung pagka makabalik ka sa Senado, bulat-latin mo lahat. Bulat-latin ko lahat yung mga budget dyan. Bakit may mga insertion pa din? Nakakasingit ngayon. Tanong lang ko, sir. Bakit ang laki-laki pa rin ng mga insertion dyan sa mga akap? Para saan ho yun? Na kayo, malapit na pipirmahan ng presidente yan. Anong kulang na lang yan? Pipirmahan ng presidente yan next year. Sabi mo, di ka pipirma dyan sa BICAM report na yan. Aber nga, tingnan natin. Ngayon, galit na galit ka kung sino talagang makukulong. Diretsuhin mo na. Si Bongbong Marcos dapat ikulong dito kasi siya yung unang nagyabang kasi. 5,500 flood control project daw. Pagkasunod na, wala siya nakita baha ng baha, puro siya batikos. Ayan ang nangyari. Abay, ano nangyari? Biglang nagkambyo ang mama. Mahiya naman kayo. Hindi siya kasali doon. Kasi mahiya naman kayo. Dapat, di ba, ang dami na nag-comment yan dapat mahiya tayo. Yun lang ho yun, sir, ang tanong ko. Saan pupunta ang inyong investigation din sa Senate Blue Ribbon Committee? Ano nangyari nun? Ba't hanggang ngayon hindi na kayo bumalik? Nag-imbestiga. Natudas na lang itong si Yusik Cabral. Ngayon, itong si Leandro Leviste, talagang nagsisikap na ilabas talaga ang katotohanan dito. At ang masakla pa nito ngayon, itong mga dokumentong ibang lumalabas ngayon, hindi galing kay Leandro Leviste. Sinabi niya yan, na hindi galing sa akin yan, yung ibang lumabas ngayon mga dokumento na nakuha mismo ng Billionaire News Channel. Kung napasa ninyo o napanood niyo yung sinabi ni Leandro Leviste, yun ang sabi niya. Kasi nga sabi niya, lumalabas yung iba dyan, tugma sa hawak ko. So ibig sabihin, kahit pa mag-deny itong si Vince Dizon, alam ni Leviste na may katotohanan talaga mga dokumento kahit pa hindi authenticate ho yun. So ang nangyari kaya nito, sir, tumahimik kayo sa inyong investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. What's problem? Nandoon na nga si Senador Marcolita, nandoon na nga, pinangalanan na nga ni Gotesa kung saan napapunta yung mga mali-malita Saan na nga napunta yung mga usapin nun? Kaya lang bigla nyo sinalo Yun tuloy. Nanahimik kayo. Naghanap kayo ng kredibilidad ng mga
sasabihin dyan sa mga administrasyon ngayon, wala nang maniniwala. 2026 na, huy, ano nang nangyari? Ito na naman daw. Bago magbagong taon, next week na, di ba? Ay, next week na baga. Ang bagong taon, wala pa rin nakukulong. Karamihan pa naman ang mga opisina dyan, yung mga, ewan ko lang, mga korte, kung baka nagbakasyon din. Matawa ka na lang sa kay Ping Lacson. Di ko alam kung anong-ano niya ngayon, na mukhang nagpapabango siya. Gawa ba dito sa trust rating ni Bongbong Marcos ka negative 3? Ha! Grabe, no? Yung niya, nag-negative. Buti pa ang kanyang rating nag-negative. Samantala si Bongbong Marcos, laging positive. Ang lupit, no? Di nga, kasi, di ba? Ang Malacanang ngayon, Ping Lacson, pag yan ang lalo mong itong presidente ngayon, kala ko alalayan mo, lalo itong mabuang, lalo itong madidiin sa kahihiyan, lalo itong madidiin siya ngayon sa kanyang pagbulusok sa ginawa mo rin. Hindi ba kapagtaka-taka na itong sunod na survey, ewan ko kung ilan na lang yung malalabas na magtitiwala kay Bongbong Marcos at sa inyo rin mga senador. At ito nga, kailan kayo babalik ulit na hearing? Tapos next year, by February, ayan na naman, usapin na naman ang impeachment. Di ba? Yan ba inaantay ninyo? Na samantalang ito yung bilyon-bilyong kapirahan ngayon, 2025, insertions uli by 2026 na budget. Ayun nga, hindi nga nyo matapos-tapos kasi ang daming mga discrepancy ho dyan. Bakit hindi nyo tanggalin na lang kaya dyan na mga discrepancy na yan na wala doon sa sa NEP? Bakit hindi nyo tanggalin yun? Diretso na. Huwag na kayong magpabango-bango pa sa inyong mga abilidad dyan sa Senado kasi iwan ko lang kung ilan na lang tao na bilib sa inyo ngayon. Kaming mga OFW, ako mismo, hindi na ako bilib sa inyo. Lahat ng mga politiko sa Pilipinas, hindi na ako bilib. Labas ng labas itong mga report, itong mga news na ganito, sangkot si ganito. Lahat sangkot, lahat. Ikaw wala na talaga matino. Sinong matinong politiko ngayon sa Pilipinas? Pupunta kayo sa inyo. Sa inyong lugar, ba? Mga barangay captain ninyo doon. Makipagbulong-bulungan kayo. Okay ba itong barangay captain natin dito? May masasabi pa din. Hindi yan. May yan eh. Barangay captain pa yan ha. By next year, mag-i-election ulit ng barangay official. Mag-hearing na kayo kung sinong dapat inyong gawing kapitan. Kasi doon nagsimula ang mga itong mga paborito-paborito sa barangay. Kapag hindi ka kasi paborito sa kapitan, pag kontrapartido ka, sorry ka, hindi ka malista. Yung kapitan kasi, under ng mayor ho yan eh. So, dapat si mayor dyan magkunting sip-sip sa kapitan, ang kapitan magsip-sip sa mayor para naman sa mga grasya ba. Mayor! Ang mayor naman, ang hingi naman sa kapitan yan, boto ko dyan ha, ang boto namin dyan, kailangan isiro yung kalaban. Ganyan yan! So, kapitan pa lang, manmanan nyo na. Ito nangyayari ngayon ito kay Ping Lacson, umuulbo na yung kaspa niya dito kay Bongbong Marcos. Hindi na! Wala nang ibang tinutuklaw dito si Ping Lacson, mismo na si Bongbong Marcos na talaga. Hindi na si Claire Castro. Di ba? Nagkasunod-sunod tuloy yung opinion ko dito kay Ping Lacson. Okay lang yan. Kasi mukhang di na siya nanahimik. Parang ito siguro nangyari ngayon sa itong sa mga flood control na nangyari ba. Palagay ko lang baka yung kaluluwa ni Cabral ba nagdapo-dapo na kahit kanino kaya lalong gumulo itong nangyari ngayon. Maniwala kayo may kaluluwa si Cabral? Nako po. Hindi pa to, baka itong sunod na taon sino na naman kaluluwa kaya diyan ang dadapo diyan sa mga yan. Tamalitaan nyo rin ang ICI. Itong si Rosana Fajardo, nag-resign, ay di, wow! Ito na lang yung nakawig ang natira dyan. Wala na si Singson,
Wala na tong wala na si Magalong, wala na. Ano si Asurin. So marami nating marami tayong magkadena yung pagbanggit natin dito ngayon. Gawa nito ni Lacson na nag-imbestiga nga noon sa Senate Blue Ribbon Committee pero wala naman nangyari. Saan kaya patungo yung investigasyon niya? Kaya ito lang na kaya niyo yung kaya niyo kasuhan itong mga diskaya? Jesus Maria Josep. Sisiw naman yan. Diskaya lang talagang kaya ninyo? Oh! Sino susunod? Tumbukin nyo na. Bongbong Marcos at saka ito si Martin Romualdez. Tapos ang laban. Sigurado ako dyan. Kasama nga yung asawa ni Bongbong Marcos dyan. Sa line item na 100 million. Sus naman, oh. Pilipinas, bangon!